kapansalanan ang mga naglalang kami sa lahat ng musunod. Thanksgiving Mass for all the blessings and graces received, offered by Hil Elim Gang 3500, Josephine Villalon, Boy and Ganji Abdon, Fatima de los Reyes and family, Luciana Alvarez, Riza Jude Canteras, Cirila Antosada and family, Marlo Torres, Maria Belen Pili, Letty Tari, Annie Anita Alejado and family, Antonia Labuog and family, Florito Isan and family, Cisoy Miguel Racina and Sorger Bookstore, Balasabas family, Buboy and Dani Tubog and family, Violin Liz and family, Mr. and Mrs. Fernando Austero and family, Albiona Hunan family, George and Maria Janet Baboy and family. Thanksgiving Mass in honor of God the Father, God the Son, Holy Spirit, Mama Mary, Holy Family, Senior Santo Niño, Saint Anthony of Padua, Divine Mercy, Our Lady of the Abandon and all saints of her, Julian Wu, Mr. and Mrs. Michael Ibelondo and family, Ina Ibelondo and family, Eva Mi and Virgilio Santos and family. Thanksgiving Mass for the birthday of Ricky Rivera, Buboy Tubo. Thanksgiving Mass for passing the nursing board licensure examination offered by Jerilyn Medal, Sheila May Pinili. Thanksgiving Mass for the 100% passing rate of St. Paul University Dumaguete in the nursing board licensure examination. Prayer for spiritual guidance and conversion offered by Sir Nabi Leon. Prayer for good health of Riza June Planteras. Prayers for the souls of Rodney, Florentina, Sixto, Alejandra, Karen, Mamerta, and Sildo, Iluminata, Herbert, Isidra, Dioscoro Sr., Apollonia, Hilarion, Petronina, Presidia, Juan, All Souls, Sabina, Crispina, Leoncio Sr., Virginia, Leoncio Jr., Elizabeth, Rodrigo, William, Estrella, Sinon Sr., Christopher, Leonardo, Gaudentia, Arcangel, Lornida, Lempiades, Naldi, Edua, FC, Irma Knan, Sheila Aulia, Servando, Guillermo, Celso, Anthony, Roberto, All Souls, Rosario, George, Lotropio, Antonina, Mario, Paz, Filipo, Lucina, Emiliano, Raulia, Antonio, Alberto, Andre Jonathan, Luz Bella, Rizalina, Joseph, Franklin, Josefa, Panfila, Gina, Rogashano, Gustavo, Maria, Movito, Basilisa, Monica, Narciso, Richie, Charis, Noel, Zeth Rui, Martin, Fergudes, Nicasio, Eustaquia, Provenciano Jr., Chichi, Miguel, Gemma, Rodolfo, Iluminada, Edwina, Luisa, Federico, Benigna, Hermenegildo, Hermogines, Simeona, Sofrena, Prisciliana, Teofilo, Laurencio, Hernan, Marciano, Encarnacion, Aguilinoro, Restituta, Celerino Jr., Verzicer, Antonio, Sotero, Isabel, All Souls, Gerardo, Conrado, Apoliano, Rufina, All Souls, Artemio, Gaudentia, Herman, Prisciliana, Teofilo, Hermofina, David Sr., Jose Jeffrey, Abdon, Isabel, Paulina, All Souls, Johannes, Rosa, Restituta, Jose,
Angela, Paulina, Olsos, Rufino, Abuniana, Oligario, Gustavo, Manuel Sr., Cleopas, Margarita, Olsos, Clemente, Delfina, Robertito, Severina, Manuela, Galder, kanang mga kalag sa Salvador, Nieves, Monica, Buenaventura, Trinidad, Gloria, Hipolito, Jose, Pedro, Juan, Fernando, Manuel, Demetria, Igneo, Policarpo, Almer, Maria, kanang mga kalag sa Salvador. Salamat sa mahal sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong sa Kristo, o gagawin sa Diyos, o ang panaligo sa Espiritu Santo, manaha kaninyo. Manaw sa kalimo. May sunod na divisionan ang korona sa Adviento. Ang atong hinabang anaa sa ngalan sa Ginoo. Nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang Ginoo anaa kaninyo. Manaw sa kalimo. Magampo kita. Ginoo ang Diyos, nagaday kami kanimo tungod sa iyong anak, si Hesus Kristo. Siya mao Emmanuel, ang paglaom sa katawan. Siya ang kinaadman nga nagtudlo o nagtutol kanato. Siya ang panganuwas sa mga nasod. Ginoong Diyos, ibubo ka na ang imong panalangin sa among pagdagkot niining korona sa Adviento. Itugod nga kining korona o ang iya mga suga, mahimong ka na kinailhan sa saad ni Kristo sa pagdala ka namo nagdo sa kaluwasan. Magdaliw ta siya pagbalik o dili maglangan. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Nagakumpisa ko sa Diyos na Pagkaon sa tanan, ug kaninyong nagsuon, nga nakalabas ako sa kuyamon, sa hunahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala. Usa na mo yung sa pamilya ng nagmulay, sa naramamay ng mga santos, o kanyang suon, aron niya ang sa Ginoo Diyos.
Kaluyan kita sa Diyos na makakagaham sa tanan o pasayto sa akong mga sala. Dan tagalan niyo at Diyos kinabuhin tayo. Amen. Ginoo ka. Mag-ampo kita. Makagagahon nga Diyos, itugod sa mga nagtuo kanimo, nga madugangan ang ilang puso sa kabubuton alang sa pagbuhat ug maayo. Alang sa ilang pagsugat ng Kristo nga taliabot, mahimo silang takos sa paglingkod sa iyang tuo diha sa ingarian sa langit. Kini ang gipangayang pinagi sa Panginoong Jesucristo imong anak, nga buhig hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahantod. Amen. Kinutlo ikan sa kasahod ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon, nga tumanong ko ang akong gisaad sa katawhan, sa Huda o sa Israel. Ni atong higayuna, magpili akong hari nga kaliwat ni David, ug buhaton niya sa tibok nasod ang makaron o gusto. Inig-abot niya atong panahona, iyang luwason ang katawhan sa Huda ug ang katawhan sa Jerusalem, ug magpuyo na sila nga malinawon. Ug mao kini ang ilang ihingalan sa ilang nasod o syudad, ang Ginoo atong kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ngadto kanimo o Ginoo, akong gibayaw ang akong kalag. Ngadto kanimo o Ginoo, akong gibayaw ang akong kalag. Ang imong mga paagi o Ginoo, ipadayag ka nako. Tudloi ako sa imong mga agianan. Agaka ako diha sa imong kamatuoran, ug tudloi ako. Kay ikaw ang akong Diyos na manunubos, ug nagapaabot ako kanimo sa tibuok adlaw. Ngadto kanimo o Ginoo, akong gibayaw ang akong kalag. Maayo ug matarong ang Ginoo. Sa ingon niini, nagapakita siya ngadto sa makasasala sa agianan. Nagatutol siya sa makaupsanon ngadto sa katarong. Nagatudlo siya sa makaupsanon sa iyang agianan. Ngadto kanimo o Ginoo, akong gibayaw ang akong kalag. Ang tanan nga dalan sa Ginoo maayo ug makanunayon, alang kanila nga nagabantay sa iyang kasubuan. Makikigala ang Ginoo kanila nga mahadlokon kaniya ug ang iyang kasabutan aron pagtudlo kanila. Ngadto kanimo o Ginoo, akong Gibayaw ang akong kalag. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Tesalonica. Hinaot unta nga ang Ginoo magdugang sa inyong gugma sa usab-usa o sa tanang tawo, ug mahimong sama kadako sa among gugma kaninyo. Niining paagiha, lig-uno niya ang inyong kasing-kasing
ug maghingpit kamo ug mabalaan atubangan sa atong Dios ug Amahan. Inig-anhi sa atong Ginoong Hesus, kinuyugan sa tanang pinili niya. Sa katapusan, mga igsuon, nakatunan ninyo gikan kanamo ang pagkinabuhi nga makapahimuot sa Dios. Hinoon, mao kini ang inyong pagkinabuhi sukad pa kaniadto. Ug karon sa ngalan sa Ginoong Hesus, naghangyo kami ug nag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi ug labi pang makapahimuot sa Dios. Kay nasaya naman na ninyo ang among pahimangno kaninyo sa ngalan sa Ginoong Hesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaw kaninyo. Anaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Imayaw ikaw o Ginoo. Si Jesus ningon sa iyang mga tinunan. Aduna nga mga ilhanan diha sa adlaw o sa bulan sa kabituunan. Kawalan sa paglaom ng mga nasod o mga lisang sila sa ginaguog sa dagat o sa mga nagpunggasi ng mga balod. Pangyapan ang mga tao tungod sa kalisan samtang magpaabot sila sa may tabo sa tibuok kalibutan. Kaya mga planeta sa kawalangan utipas sa ilang naandang agyanan. Unya mutungha ang anak sa tao, maabot siya nga may gahom o himaya diha sa panganon. Inisugod kay tabo ni mga butana, tindog o hangad kamo, kay doon na inyong kaluwasan. Busa pagbantay kamo, ayaw kamo patuyang sa pagkaon o pag-inom sa makahubog nga ilinon, o ayaw kamo padaog sa mga kabalaka, may tungod ni ining kinabuhian. Kay tingali niya, ikalimtan kamo niya itong adlaw, kay moabot kini sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan ingon sa usa ka lig-ag. Busa pagbantay gayud kamo ug pag-ampo kanunay nga makabaton kamo kalig-on aron makaatubang kamo nga dili maunsa dili tanan nga mahitabo ug makabarog sa atubangan sa anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. May suot kang adlaw, mao unang Domingo sa Adbyento, nga mao'y unang adlaw sa atong liturhikanhong kalendaryo sa simbahan. Ang pulong nga Adbyento nagkagikan sa Latin Adventus, nga nagpasabot ang pag-abot, the coming. Kini panahona ang simbahan nagdasig kanatong tanan sa pagpangandam sa pag-abot sa Ginoo sa atong kinabuhi. Pagpangandam sa pag-abot sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang Adbyento ang ipanahon nga kita pupawon sa atong pagkatulog
to wake us up in our spiritual slumber. Kung ato nabantayan sa ato mga palibot, daghan na og mga Christmas lights, no, ang atong makita. Sa akong plaza, for example, nindot ang atong Christmas lights. Mga nindot ng mga Christmas decors ang atong makita sa atong palibot. Mga paroles, no, etc. nga atong makita. Nindot tanaw, pagsada tanaw. Ang kasagaran atong buhaton sa pagpangandam para sa Pasko mao ang pagpamutang o mga Christmas decors diha sa mga panimalay, mga opisina, mga tulungan o mga gagmay katalingan. Uban niini mao ang atong pag-organize o mga Christmas parties o Christmas gatherings. Now, interestingly, ang liturhiya, no, sa simbahan, wala kayo mag-isgot o hinguni-hini nga matang sa pagpangandam. Bisan makahuluganon, dili ini mao'y labing importante na itong buhaton sa pag-andam sa atong kagulingon o sa pag-abot sa Ginoo. Sa Ebanghelyo ni Dominguha from the Gospel of St. Luke, nadungog nato si Kristo na nag-ingon, busa pagbantay kamo, ayaw kamo paguyang sa pagkaon pag-inom sa makahubog na ilimnon, o ayaw kamo padaog sa mga kabalaka, may tungod nining kinabuhian. Kay tinalion niya o ikalimtan kamo niya itong adlaw, pagbantay kamo o pag-ampo kanunay. Mao kini pulong sa atong Ginoong Kristo. Pagbantay kamo o pag-ampo kanunay. May suon duha ka butang ang ipahimo ni Kristo kanako ini panahon sa abiyan ito. Unsa man kini? Una, sama sa atong nalungog ganihan. Pagbantay kamo. Mao kini pahimong mo sa atong Ginoong Kristo labi na ni panahon sa abiyan ito. Pagbantay kamo, pagbantay kita. Na unsa may atong bantayan? Mao kana pamutanda. Unsa man atong bantayan? Magbantay ka na dili magaling sa daghang kahilayan ni kalibutan. Mag-amping ta na dili magpasulabi o lingaw-lingaw na mao'y hinungdan na makalimot kita sa Diyos. Mao ni lingaw-lingaw hangtod na makalimot sa Ginoo, makalimot kita sa Diyos. Magbantay sa utang na dili magpalabing trabaho o negosyo. Mag-amping ka na dili magsigi unahuna o kwarta, mga butang na mao'y hinungdan na mawad ang panahon sa Diyos. Mawad ang panahon sa kaugalingon o para sa isikaingon. Magbantay ka mo. Mao kini pahimang ni Jesus. Sakto ang pahimang mo nga nag-ingon mo, if the devil will not make you bad, he will make you busy. Again, if the devil cannot make you bad, he will make you busy. Nasayod man sa tanas nga kung mabisi ang tao, dili na siya maluwag sa Ginoo. O dili na siya maminaw sa Ginoo. Di ba? So Satan will keep us busy. Only iyang effective na strategy. Ang meaning sa busy karon pag-una, D-U-S-Y, busy. Being under Satan's yoke. Kaya daga naman kayo kabisihan karon. So may suon, magbantay mo, magbantay ka na dili masubraan sa pag-isip. Una ang pahimang mo sa atong Ginoong Jesucristo. Una niya pahimang mo. Labi na nilipanong sa dito. Magbantay ka mo. Sa pag-andam alang sa pag-abot sa Ginoo, kinahanglan nato disiplinahan ng paglingon. Ang atong kagalingon, batok sa mga kalibutan mong kahilayan o dawahan mong kabalaka. Dawahan mong kabalaka. Hindi mga usahay unnecessary fears and anxieties na ito. Nanay tibot kayo ng anxiety. Hindi ka na nato i-discard na kayo. But usahay mo overthinking ka, makawala na sa paglaom.
Hindi na ito overthinking, sobra ang rasa sa pag-unaw na sa problema. Huwag ang pagsalig sa Ginoo. Mao kanya pahimong no. Kung sa mga ikaduha na iyan ipahimo kanato ini panahon sa Adbyento. Ikaduha, pag-ampo kanunay. So ang una, pagbantay kamo. Ang ikaduha, pag-ampo kanunay. May suon na kamanunayon pag-ampo. Mauwi makapanuod nato o makapahimo natong higala sa Diyos. Pag-ampo kanunay. Kung mag-ampo ta kanunay, atong mabati ang bugma sa Ginoo. No? Atong masabtan ang iyang plano sa atong kinabuhi. Kung kita mag-ampo, mamalandong sa iyang mga pulong. O atong malawag ang grasya na atong ikinahanglan para mabuhi ini. Kalibutan. Kung kita kanunay na mag-ampo. Kung dili ka mag-ampo, kung sa may mahitabo. Dali lang ka madani sa laot ng Espiritu. Dali lang ka mawatan o paglao. No? We can easily be overcome by these negative feelings. No? Mamuagi sa akong kinabuhi. O dali ka punta, magpakasala. No? Wala tayo pag-ampo. Wala naman tayo kahapon. Musa importante ang pag-ampo. Just to observe it in others and in ourselves. Kung mawala ta sa atong kinabuhi sa pag-ampo, mas madali ta magbuhat o dautan. Busa mo kanya pahimangno kanato sa atong Ginoong Jesucristo. Labi na ang panahon sa Adbyento, sa atong pagpanganunan. Kung wala tayo panahon sa pag-ampo, dili malugay, o walang tagugma, o walang sa pagtuo. Unya mo sunod ayon, mahutdan kang paglao. Muna mga negative effects no? Sa kinabuhi sa tao kung hindi mag-ampo. So very important dahil kain ng paimang ng Jesus na nanunod ka sa Ebanghelyo. Pag-anda ka mo, no? Pagbantay ka mo, o pag-ampo ka mo. May suon, hinaw, dili ka na, may tabo ka na ito, no? Namawala ang tao, paglaong, pag-ampo ka mo na, meaning take prayer a regular part of your daily life. Ang pag-ampo may suon, labing importante na ito na panagang, no? Batok sa dautang Espiritu o batok sa madautan. Ang atong prayer. Usa sakto kayo na mahimang ng Jesus. Sakto sa mag-iwan, no? Satan tries to limit your praying because he knows that your praying will limit him. Again, Satan tries to limit your praying. Ganihon kita, Satanas na dili mag-akpo, dili mo simba. Ganihon kita niya na malayo sa Ginoo. Because He knows that our praying, ang atong pagpaluol sa Ginoo, mao'y magpalilit kaniya na maluol ka nato. Kung kanunay ka mag-ampo, dili makaluol ang yawa nato. Nini panahon sa Adbyento, first Sunday of Advent karon, no? Manikaw makita mo isuon na pagdaganon ang panahon para sa Diyos o palambuon ang atong paagi sa pag-ampo. Aron kita mas may hilayo sa dautan o sa peligro. Manilo kitang tagaan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan ng pagkakaon sa tanan, magbubuhat sa langit o sa kita, o sa tanang makikita o hindi makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang buto ng anak sa Diyos. Iyanas laman sa batay katuligan, Diyos gikan sa Diyos, kahayan gikan sa kahayan. Matuod ni Diyos gikan sa Diyos na matuod. Iyanak pinipinuhat sa kinaiya sa amahan. Inaagi kaniya na nahimo ang tanan. Tungod ka na itong mga tao para sa aking kaluwasan. Ikanaw siya gikan sa langit.
sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya makailawas ikan ni Maria na ulay, o nahimong tao. Tungod kaya nato binasan siya sa krus, sa suko ni Poncio Pilato, naganto siya ng matay ng Ginoo. Sa ikatulungan daw na panahon siya, aron matuman ang kasulatan. Isa ka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya ng magayamon aron makuha sa kabuhi sa maminagay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagataw kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang mga hatag sa kinabuhi. Nagagitan siya sa Amahan ug sana, yungan sa Amahan ug sana, isimba siya ang himaya, ug isulti pinagi sa mga propeta. Nagataw kami sa usa, Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Kaya ito makita na ang Diyos moanhi aron sa pagtarang kanato akong dalhin ng tuganiya at ng mga pakampo o moyong kita. Amahan patalimugi kami. Amahan patalimugi kami. Nasulod ni ining panahon sa Adbyento, ang tanang mga matuugon sa tanang dapit, makaandam alang sa pag-abot sa Ginoo. Mag-ampo kita. Amahan patalimugi kami. Nga ang mga pulong o ang mga binhi ni Kristo, makakaplat o luna diha sa kasing-kasing sa tanang katawan, nga naghinam-hinam sa pagsaulog sa Pasko sa iyang pagkatao. Mag-ampo kita. Amahan patalimugi kami. Nga ang mga kanasuran nga naa sa gubat, sa kakabos, o sa tawhanong pag-antos, makasinati sa kalinaw nga bugtong si Kristo ra ang makahatag. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan patalimugi kami. Nga ang mga masakiton ug sila nga nanag-antos sa tumang kalingawa, makatagamtang na sa makaaling nga gahom sa atong Ginoo. Mag-ampo kita. Amahan patalimugi kami. Nga imong tag-isipon nga tapos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang ganadong Teofilo kamuno mabayang ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita. Amahan patalimugi kami. Nga ang mga matuong nangamatay magbuyo na diha sa kahayag nga walay pagkapalo dito sa langitong gingharian. Mag-ampo kita. Amahan patalimugi kami. Makagagahong na Diyos, sa imong kamot, ipangalipdan mo ang imong piniling katawhan. Dungga ang mga pagampo na among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
samahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pagniya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang mga kasa nga among ihalad gikan sa imong mga hatag, ug ang nagpulos sa among pag-alagad dinhi mahimong ta alang kanamo nga pasalig sa dante sa katuwasan ng buhay. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios. Hangay ug mataro. Santos nga mahagis nga tunay ug makakagahom sa tanan, angay ug mataro kayo nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo kaysa iyang pagpaubos aron pagtipon kanamo sa magtao. Ituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o ipuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo. Nagapaabot kami sa adlaw kano sa si Kristo ang Ginoo mubalik dinhi nga mahimayaon. Ug usa uban sa mga anghel sa langit nagasabya kami sa imong himaya luyo sa ilang hulay-hunong na pag-awit. Santos Ikaw, o Ginoo, ang tuguran sa tanang kasantos, ipadalangin ang Espiritu sa Santos, inimagasa, aron mahimong kinyalan na namo malawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha sa iyang pan, ipasalamat kanimo, ibigas o miyagat iningat ko sa iyang makinunan o mingon. Dawat kini ninyo matanan ka na, kay kinimo ang lawas, na itugyan alam kaninyo. Sa samang pati tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usap, mihatag iningadto siya matinunan o miingon. Dawata kanimo pag-inom kamatanan di kanini, kay kanimo ang kalis sa akong dugo. Sa pag-utunhay ang kasabutan, ang dugo may ulang alam kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ama sa lahat mapasayo. Buhat ka kini ang paghandong kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Amen.
Nahandog sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalag kami kanimo ang mahaning pan sa kinabuhi ug hari sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayon nga matubang ug walagad kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusan niya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahimpit kami diya sa gugma. Uban ni Francisco ang Papa, ni Julito ang Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga nangamatay niya sa imong kaluoy, daga sa lagdanan sa pagsulpong sa kahayag sa imong kaon. Kaluoy kami tanan, himuha kami anghel nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang ina nga hulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila ni kamaday kuno kami ka nga himayan. Pinangin ni Yesu Kristo, imong anak. Pinangin kaniya, uban kaniya, bihaka niya. Ihaka na kanimong makagagahong nga amahan. Diha sa kaiusa sa Espiritu Santo, ang tanang lumubog himaya, hangtod sa kahanturan.
Kini mong poder sa Dios nga gawatan sa kamasala sa kalibutan, bulahan ang gidapit karon sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ni pamulong lamang ug mamayo ako.
Before we will have the final prayer, adto na sa kita yung himuon na short recognition right na paghihatag sa particular individual. Isip po sa Kabalinsyano na napili sa anong province, si Ezekiel Moreno Province of the Order of St. Recollects, na nahimong sister provincial of our province, among others. Actually, duwa sila from Valencia, together with brothers Rinaldo Sepe. The conferment rite was held last recently lang, November 28, dito sa Archdiocesan Shrine and Parish of Nuestra Señora del Carmen, La Limpia, Cebu City. Dito ipatigayon ang conferment. Usa kini nga dakong pagpasinungog nga gihatag sa among province, headed by our Father Provincial, sa pipila lamang ka mga tao who have distinguished contributions sa province. And with that, it is such a great honor for us, for Valencia, and for our parish to have one recipient of such a distinguished title, na mahimong Sister Provincial of our province. Wala lain kundi si Ma'am Letty Tayo. At pabiyog ang mga kasama ng celebration. Father Bernard C. Amparato OER, Prior Provincial of the Province of St. Ezekiel Moreno. To our beloved sister in Christ, Sister Violeta Itarin Sarf, in recognition of your sincere friendship with the Recoletos Friars and your exemplary services in the administrative aspect of the secular St. Recollect fraternity and in the pastoral programs of the parish of Our Lady of the Abandoned in Valencia, Negros Oriental, and with the power granted to us by our laws, I, with the consent of the Provincial Council, during its session on 3rd September 2024, make you a sharer in the spiritual goods of the whole province of St. Ezekiel Moreno, and grant you the title Sister Provincial of the said province. In witness whereof, we issue this decree under the seal of our office and countersigned by the Provincial Secretary. Given at the Santuario Archdiocesano y Parroquiano de Nuestra Señora del Carmen, La Limpia, Cebu City, on the 28th day of November, in the year of our Lord 2024, on the occasion of the closing of the 25th founding anniversary of the province of St. Ezekiel Moreno, Order of St. Recollects. Signed by Father Fray Bernard C. Amparato OER of the Prior Provincial. Let us give Sister Tari a big round of applause. The Holy Father Francis cordially imparts the requested apostolic blessing to Violeta B. Tarin Sarf and family, invoking through the intercession of the Blessed Virgin Mary and abundant of divine graces. Mag-ampo kita. Magpulusog ta kanamo Ginoo ang kanunay namo pagkalawat pinaagi niini
Kami nga nagpuyo paniyan niining kalibutan na naglabalabay, patuluan ng tanimo sa magkugma sa mga utang nga langit nun o tunay. Kini ang ipanayang binahan ni Kristo ang Ginoo. Amen. Kalihuman dito. Atong pasalamatan ang sponsor sa Bulag Karon nga mao ang mga musulman. San Pedro Academy Batch 1974 Golden Jubilarians, Gloria Trupas, Violi Palmero and siblings, Aida Tanya and family, Sawyer Pastor, Tanya and Elhawal families. Daghan kaayon sa mga. Mga panibalo, BEC Masses Schedule, December 5, Thursday, BEC Barangay Bungaw, alas 6 sa gabi sa Barangay Gymnasium. December 7, Adlaw Sabado, BEC Barangay Sampang, alas 3 sa hapon sa Pakimak Chapel. Nagabadayon ang Catechism Classes for First Communicants. Dinhi sa atong parokya, himuon kini sa matag adlaw nga Sabado sa alas 3 sa hapon. Sa mga BEC barangays, palihog lamang sa pagbuol sa mga katekista sa inyong barangay. Gipahinumduman ang mga BEC officers, BEC coordinators, chapel presidents, mga representatives sa mga choir o mga religious organization sa atong parokya, sa ating meeting sa PPC, karong alauna sa hapon, diha sa St. Augustine Hall. Gidapit ang tanan sa atong Advent Recollection, karong adlaw nga Sabado, December 7, sa alas 6 sa gabi, dinhi sulod sa atong simbahan. Sa matag-adlaw nga Martes, himuon ang Perpetual Novena, pahinungod sa Virgen de Lazaro, dinhi sulod sa atong simbahan, sa dili pa ang misa sa alas 6 sa umaga. Ang prosesyon pahinungod sa Immaculada Concepcion, himuon sa sunod nga Domingo, December 8 sa alas 5 sa umaga. Ang solemnidad sa iyang pamistahan sa ulubon sa December 9, adlaw nga Lunes sa alas 6 sa umaga. Ug gihangyo ang mga nagsaulog sa ilang birthday niining bulan sa December sa pag-ari sa Ambuangan for the Blessing. Daghan kaayo salamat ug palihog nito. Bendisyon sa adlaw at tamuhan, inindugan sa Disyembre. Magangko kita. Magagawon sa tanan, tunay na Diyos, turan sa kinaagman o kalipay, kakinsa, nagawikan ang tanang mga kaayo o panalangin. Itugod ang amoy kami kanimo, maimon ng imong buto na lang si Jesus, mitubog sa kaalam o panaligon o grasya dito sa Nazaret. Sa mausap na paagi, inikimong mga anak, na hinimula na nagasagulo sa ilang adlaw na tauhan, ututol ta dili lamang sa paligon kundi sa matuod nga kaalam o grasya nga mapitunan lamang pinagi sa pagtugma o pag-alangan kanimo o sa pagtumang sa kanunay sa imong mahal na kabubuton. Padalit di Ginoo ini mga anak mo sa tanang kalautan, padalangin sila aron nga imong kalinaw mana kanunay kanila uban sa kahimsog, mayong panglawas, kung nga makaupsanan o may umaon sila sa katao. Ang tigo niya kinabuhi mamahimo unta na awit sa pagdaing sa libukanan. Kiniya mo nilamayag ni namin ni Kristo ang Ginoo.
Ang Ginoo manahan kaninyo. Manahan sa akin. Manalangin kaninyong Diyos na makagagahong sa tanan, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa tayo kanina, ugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.